Magandang araw, Miss Fujiko, at sa lahat ng mga taga-subaybay sa iyong channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay at masalimuot kong nakaraan. Nawa ay kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ang tunay na kwento ng aking buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang Angelica, nag-iisang anak ng mga magulang ko. Bata pa lamang ako noon, palaging sinasabi sa akin ni nanay na maganda ako. Alam mo anak, napakaswerte namin ng tatay mo dahil binigay ka sa amin ng Diyos. Napakaganda mo pa, kaya balang araw umaasa ako na magiging iba ang kapalaran mo. Uwi ka noon ni nanay. Paulit-ulit kong naririnig sa kanya ang mga salitang yon. Kaya hanggang sa pagdadalag ako, palaging nakatanim yon sa utak ko. 15 years old pa lang ako noon nang magkaroon ng karamdaman ang nanay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Cora. Pabalik-balik ang lagnat at pag-ubo ni nanay ng mga panahon na yon. Marahil nakuha niya ang sakit na yon sa paglalabada niya ng ilang taon. Pina-check up ni nanay si tatay sa health center sa aming barangay. Ayon sa nurse na naka-assign sa health center, kailangan niyang madala sa isang lehitimong ospital. Dapat na pong mapasuri ang misis mo sa isang doktor. Hindi na po kasi normal ang pagpapabalik-balik ng sakit ni nanay. Uwi ka ng nurse. Napabuntong hininga na lamang si tatay. Gustuhin man niyang dalhin si nanay sa ospital, ngunit wala naman kaming pera para sa pagpapacheck up. Kaya naman, pinagtsatsagaan na lamang ni nanay na inumin ang mga gamot na nanggaling sa health center, kahit na halos hindi naman talaga siya gumagaling. Isang jeepney driver si tatay. Minamaneho niya ang isa sa jeep na pagmamay-ari ng ninong ko na si Ninong Magno. Sa katunayan, 3 ang jeep na pag-aari ni Ninong. Pinapabiyahe niya ang mga ito sa kanyang mga kakilala. At isa na nga roon si tatay. May kaya sa buhay si Ninong Magno. Nasa abroad lahat ng anak niya. Pero isa na siyang biyudo. Dahil namatay sa panganganak sa bunso nilang anak ang asawa niyang si Ninang Malu. Mag-isang naninirahan si Ninong sa kanyang 2-story na bahay. Hindi na rin siya nag-asawa pa mula nang namatay si Ninang. May mga naririnig akong kwento na may mga babaeng dinadala si Ninong sa bahay niya. Pero wala naman akong pakialam dahil buhay naman iyon ni Ninong. Mabait sa akin si Ninong Magno. Kapag inuutusan ako ni tatay na pumunta sa bahay niya para umutang ng pera, walang pagdadalawang isip na nagbibigay agad si Ninong. Nasa 200 o 300 pesos lang kasi ang kinikita ni tatay mula sa pamamasada. Kulang na kulang para sa pagkain namin at gamot ni nanay araw-araw. May bisyo rin kasi si tatay. Mahilig siya sa barkada at alak. Kaya naman, lalo kaming nahihirapang pagkasyahin ang binibigay niyang pera. Palagi niyang pinaglalaanan ang pambili niya ng alak. Bukod pa doon, umuupa rin kami ng bahay. Kaya nga sa tuwing binibigyan ako ng baon ni nanay, iniipon ko yon para pagdating ng bayarin sa bahay, kaunti na lang yung idadagdag ni tatay. Isang araw, inutusan ako ni tatay na pumunta na naman ng bahay ni Ninong Magno. Angelica anak, halika. Pumunta ka nga muna sa Ninong Magno mo. At umutang ka ng 500 pesos. Wala tayong pagkain at walang gamot ang nanay mo. Uwi ka ni tatay. Hindi ako agad nakasagot. Napakalaki na ng utang namin kay Ninong. 14 years old pa lang ako nang mag-umpisang magbiyahe si tatay. Kaya mula noon, inuutusan niya na akong mangutang kay Ninong Magno kapag walang-wala kaming pera.
Tay, nahihiya na po ako kay Ninong. Ang laki na po ng utang natin sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagalit sa akin si tatay. Abay, may pahiya-hiya ka na ngayon, Angelica. Kung hindi ka uutang sa ninong mo, saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain natin at gamot ng nanay mo? Sigaw ni tatay. Kahit na nagdalawang isip at hiyang-hiya na ako, kinapalan ko na lang yung mukha ko para muling mangutang kay Ninong Magno. Kahit minsan, hindi naman ako tinanggihan ni Ninong, pero para sa akin, ako na lang ang nahihiya. Alam ko kasing pinagbibigyan lang niya kami, pero talagang malaki na ang pagkakautang ng pamilya ko sa kanya. Magandang umaga po, Ninong. Pasensya na po, naparito ako para... Ngunit, pinigil agad ni Ninong ang pagsasalita ko. Uutang ka ulit? Ganoon ba, inaanak? Sige, hanggat kaya ko pang magbigay. Alam mo naman, Angel, na may mga bayarin din at pangangailangan ng ninong mo. Dumukot agad sa kanyang bulsa si Ninong. Iniabot sa akin ang 500 pesos. Pagkatapos kong magpasalamat, nagpaalam na akong aalis na. Pero hinawakan niya ako sa kamay. Teka lang, anak. Halika, kumain ka muna. Sabayan mo muna mag-almusal ang ninong mo. Wika ni Ninong. Nahihiyaman at nag-aalangan, sinabayan ko ng kumain si Ninong. Sinandukan pa niya ako ng kanin at masarap na ulam na apritada. Paborito ko yung ulam na yon dahil sa totoo lang, bihira pa sa patak ng ulan na nakakatikim ako ng ganon. Ang bilis ng panahon, no? Ang laki mo na, Angel. Dalaga ka na at ang ganda-ganda mo pa. Wika ni Ninong habang kumakain kami. Salamat po, Ninong, sa papuri mo. Angel ang tawag sa akin ni Ninong, short for Angelica. Pagkatapos naming kumain, binigyan niya pa ako ng masasarap at mamahaling tsokolate na padala ng mga anak niya mula abroad. Maraming salamat po, Ninong, sa pagpapautang mo palagi sa amin at dito po sa masasarap na tsokolate. Ngumiti lang si Ninong at tumitig sa akin ng matagal. Paminsan-minsan, hinahawakan niya ang kamay ko. Akala ko noong una, normal lang yon na biglang paglalambing. Nakatanim kasi sa isip ko ang kasabihan na ang mga ninong at ninang daw ay ang mga pangalawang magulang natin, pangalawang magulang ng mga inaanak. Basta, maging mabait at masunurin ka lang lagi kay Ninong Angel. Alam ko naman na darating ang araw na makakabayad ka rin sa akin at may kasama pang tubo sa utang ng pamilya mo. Makahulog ang wika niya. Sa mura kong edad, alam kong may laman ang sinabi ni Ninong. Pero para sa akin naman, kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral at makahanap ng trabaho, babayaran ko ng paunti-unti ang utang namin kay Ninong Magno. Hanggang sa sumapit ang araw ng pagtatapos ko sa high school. 16 years old na ako noon. Masayang-masaya ako noon kahit walang handa. Ang mahalaga, makakapag-aral na ako sa susunod na taon sa college. Nagmamadali akong umuwi sa amin. Nadatnan ko si nanay na bagong ligo. Maganda ang aura niya noon at nagulat ako nang pumasok ako sa kusina. May nakahandang pansit, juice at tasty bread sa lamesa. Maligayang pagtatapos, anak. Napakasaya ko sa araw na to. Hangad ko ang tagumpay mo sa buhay. Iniabot ko kay nanay ang hawak kong diploma. Namalisbis ang luha sa aking mga mata. Mahigpit ko siyang niyakap at nagpasalamat. Ikaw ang dahilan, Nay, kaya po ako nagsusumikap sa pag-aaral. Kapag nakapagtapos na ako sa college, maghahanap ako agad ng trabaho para maipagamot kita. Naabutan kami ni tatay sa ganoong senaryo.
Maging si tatay gulat na gulat nang makitang bagong ligo at nakakatayo si nanay. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Cora? Eto, may dala akong lechon na manok. Bumali ako sa ninong mo para may pagsaluhan tayo ngayong araw ng pagtatapos mo. Nagyakapan kaming tatlo at masayang nagsalo-salo. Para sa akin, ang mga nakahaing pagkain sa mesa namin ng sandaling iyon ay ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Dahil kahit sa ganoong paraan, sinikap ng mga magulang kong ma-celebrate ang mahalagang araw na yon. Kinabukasan, nagising ako sa isang malakas na sigaw ni tatay. Bigla akong bumangon sa pagkataranta. Akala ko, inaatake na naman si nanay. Pero nang nasa pintuan na ako ng kwarto nila, halos mabuwal ako sa kinatatayuan ko. Si nanay, yakap-yakap ni tatay. At wala ng buhay. Hindi ako nakaimik. Ni walang boses na lumalabas sa bibig ko. Kaya pala kahapon ang sigla-sigla ni nanay. Kaya pala ipinaghanda niya ako dahil yun lang pala ang hinihintay niya, ang makapagtapos ako sa high school. Isang linggong ibinurol si nanay. Halos gabi-gabi nasa lamay si Ninong. Dahil wala naman talaga kaming pera, kaya si Ninong Magno ang sumagot ng paglilibingan at kabaong ni nanay. Maging ang mga gastos sa paglalamay, sa kanya din nanggaling. Ako naman tulala at wala sa sarili. Hindi ko pa rin matanggap na ganoon na lang kadali akong iniwan ni nanay. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may malaking kamay ang umakbay sa akin. Nalingunan ko si Ninong Magno. Nakaporma siya noon at ang linis niyang tingnan. Umaalingasaw din ang mamahalin niyang babango. Nakatingin sa amin ng tatay ko na lasing na noon. Malalagpasan mo rin lahat, anak. Huwag kang mag-alala. Nandito lang palagi si Ninong para sa'yo. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga taong nakikiramay ng gabing yon. Iba't ibang reaksyon ang nababasa ko sa mga mukha nila. Alam ko naman at ramdam ko na bagamat mabait at matulungin si Ninong sa pamilya ko, si Ninong yung tipong hindi papayag na hindi makabawi sa lahat ng nagastos niya sa amin. Alam ko pong hindi sapat ang pasasalamat lang sa lahat ng utang ng pamilya ko sa iyo, Ninong. Balang araw, makakabayad din po ako sa inyo. Ngumiti lang si Ninong sa sinabi ko. Biglang sumingit si tatay sa usapan namin. Kagigising lang nito sa bangko kung saan siya nakatulog dahil sa labis na kalasingan. Paring Magno, napakalaki na ng utang ng pamilya ko sa'yo. Ngayong wala na si Cora, ang asawa ko, hindi ko na alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang buhay ko. Uwi ka ni tatay. Tumingin lang si Ninong Magno kay tatay. Yung tingin na walang emosyon. Ramdam ko ang tensyon lalo pa at nakatingin na sa amin ang mga taong naglalamay. Bigla akong tumayo at magalang na nagpaalam kay Ninong. Sa kusina namin, doon ko na ibinuhos lahat ng bigat na aking nararamdaman. Sa ikinikilos at pananalita ni tatay, mukhang nawalan na ito ng pag-asa sa buhay dahil sa pagkawala ni nanay. Paano na ako? Tanong ko sa sarili ko. Noong mailibing si nanay, nawalan na rin ng direksyon ang buhay ni tatay. Hindi na siya bumabiyahe ng jeep, kaya hindi na kami nakakabayad ng renta sa bahay. Ilang beses nang pumunta sa bahay ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Galit na galit ito at hinahanap si tatay. Hiyang-hiya talaga ako sa mga kapitbahay namin. Sa masasakit na sinabi ni Mrs. Valdez, ang may-ari ng bahay namin. Kung walang planong magbayad ng upa,
Yang magaling mong tatay, abay, magbalot-balot na kayo at lumayas na kayo sa bahay ko. Mga perwisyo kayo sa hanap buhay ko. Wika ni Mrs. Valdez. Takot na takot ako na mapalayas sa bahay na nirerentahan namin. Alam ko kasi na wala naman akong ibang kamag-anak sa lugar na yon. Dayo lang kami sa lugar, kaya naisipan kong humingi na naman ng tulong kay Ninong Magno. Alam mo anak, wala naman sanang problema sa pera. Ang malaking problema ay hindi ko na ngayon lubos maisip kung paano niyo pa ako mababayaran. Hindi na nagpapakita sa akin ang tatay mo. Hindi na rin siya namamasada ng jeep. So, papaano na ang malaking utang niyo sa akin? Mahigit 50 mil na lahat yon. Alam mo naman siguro na 14 years old ka pa lang. Nagumpisa na kayong mangutang sa akin. Ni minsan, hindi ka pumunta sa akin na may dalang pambayad, di ba? Sa tuwing pupunta ka, palaging pera ang kailangan mo. Na para bang meron kayong mga pinatagong pera sa akin. Kaya sana, malinaw mong natatandaan lahat ng iyon. Lalo at hindi ka na bata at nasa tamang pag-iisip ka na rin. Hindi ako nakaimik sa lahat ng sinabi ni Ninong Magno. Totoo naman kasi lahat ng iyon. Nanliliit ako ng mga pagkakataong iyon na para bang gusto ko nang matunaw sa sobrang kahihiyan ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa, kumalma na ang boses ni Ninong. Bueno, huling tulong ko na sa inyo ito, ha? At sana naiintindihan mo rin ang sitwasyon ko, anak. Kung hindi ka lang mahalaga sa akin, ay hindi na kita pagbibigyan pa. Inabutan niya ako ng 4,000. Oh, itong 3,000, pambayad mo sa upa. Itong 1,000, budget mo sa pagkain. Bahala ka na kung papaano mo yan pagkakasyahin. Basta ang akin lang, Angel, kapag dumating na ang araw na kailangan ko nang singilin lahat ng utang ng pamilya mo, sana huwag mo akong pahirapan. Opo, Ninong. Naiintindihan ko po lahat ng sinabi niyo. Kahit na ano pa ang maging kapalit, gagawin ko. Salamat po ulit. That's my sweet Angel. Alam ko naman na iba ka kaysa sa tatay mo. Alam ko na kahit bata ka pa ay meron ka ng isang salita. Tulad ng dati, muli akong binigyan ng mga tsokolate ni Ninong. Habang nasa daan ako pauwi sa amin, hindi ko maiwasang mapaiyak. Pinabayaan na ako ni tatay ng tuluyan, kaya litong-lito na ako ng mga oras na yon. Kung ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko. Makalipas ang 2 buwan, ay muli na naman akong pinapalayas ng may-ari ng bahay na inuupahan namin. Katulad ng dati, tumakbo na naman ako kay Ninong Magno para humingi ng tulong. Nakalimutan mo na ba ang huling sinabi ko sa'yo, Angel? Na yun ang huling tulong na maibibigay ko sa'yo. Eh bakit nandito ka na naman ngayon? Hindi ako kumibo. Namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako. Alam mo anak, ganito na lang. Para hindi mo na problemahin pa ang renta buwan-buwan. Pambayad sa kuryente at tubig at maging ang kakainin mo sa araw-araw. Mas mabuti pang magtrabaho ka na lang dito sa akin. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Ilang sandali pa, bigla akong tumango. Sige po, Ninong. Ano po ang magiging trabaho ko dito? Sagot ko, bagamat kabado, wala na akong pagpipilian pa. Kaya pikit mata kong tinanggap ang pagiging katulong sa bahay ni Ninong. Lahat ng pagkain, sabon, shampoo, ilaw, tubig ay libre, Angel. Kaya lang, pagsisilbihan mo talaga ako at kailangan mong huminto sa pag-aaral para magawa mo ng maayos ang trabaho mo. Tuluyan ng gumuho ang pag-asa ko na makapagtapos ng pag-aaral. Sayang naman, first year college na ako noon at libre lang ang paaralan. Kaya kahit sana pagapang
ay magagawa kong makatapos kung di ako iniwanan sa ere ng magaling kong ama. Kahit masama ang loob ko, napilitan akong pumayag sa kondisyon ni Ninong Magno. Tinulungan niya akong maghakot ng mga gamit ko. Lumakas ang bulungan sa paligid namin. May naririnig pa ako na sayang lang daw ang buhay ko. Huwag mo nalang pansinin ang mga tsismosang kapitbahay nyo. Wala namang mga ambag mga yan sa buhay mo, Angel. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Ninong nang ihatid niya ako sa kwartong titirhan ko. Bahagya pa niya akong tinapik sa likod na bahagi na ng katawan ko na ikinagulat ko. Masanay ka na, Angel, dahil araw-gabi na tayong magkakasama. Bukas na bukas rin, mamimili tayo ng mga gamit mo. Kesa sa ngayon, magpahinga ka muna. Matuling lumipas ang mga araw. Nakakatatlong buwan na ako sa bahay ni Ninong. Naging masaya naman at magaan ang 3 buwan ko kasama siya. Maraming pagkain araw-araw at walang masyadong trabaho sa bahay dahil 2 lang naman kami ni Ninong Magno. May pagkakataon lang talaga na nahuhuli ko siya na nasa loob na pala ng kwarto ko. Ang idadahilan lang niya, binuksan lang daw niya ang bintana para presko. Ilang beses ko rin siyang nahuling nasa labas ng banyo habang naliligo ako. Ang ikakatuwiran niya naman kapag ganun, pakatok pa lang daw siya para tanungin ako kung patapos na akong maligo dahil gagamit siya ng banyo. Lahat ng yun, pinalagpas ko lang. Hanggat wala naman siyang ginagawang ikakapahamak ko, kaya ko pang tiisin. Hanggang isang araw, inutusan ako ni Ninong na mag-impake ng mga damit namin. Angel, mag-impake ka ng mga damit at tuwalya natin. Doon muna tayo sa rest house ko sa Batangas ng 1 linggo. Nagulat ako sa sinabi niya. Noon ko lang nalaman na may rest house pala si Ninong. Pumasok sa isip ko, mapera nga si Ninong. Pero hindi ako nagpakakampante dahil ng mga huling araw, kakaiba ang kislap ng mga mata niya. Kinabukasan, sakay ng CRV na pag-aari ni Ninong, ay magkatabi kami sa front seat habang binabagtas namin ang kahabaan ng skyway. Tahimik lang akong nanonood sa nagtataasang building na aming nadadaanan. Makalipas ang ilang oras na biyahe, sa wakas, narating na rin namin ang rest house. Malaki ang rest house at malawak ang sakop ng lupa ng buong bakuran. Nasa bandang liblib na bahagi nga lang ito ng bayan ng Cuenca, Batangas. Inutusan ako ni Ninong na ihain na sa mesa yung mga pagkaing binili niya sa isang fast food na nadaanan namin. Nagsisisi ka ba, Angel, sa desisyon mong sumama sa akin at tumira sa akin? Nabitin sa ere ang kamay ko, kaya muli kong binaba sa plato ang fried chicken na kinakain ko. Hindi naman po, Ninong. Masaya ako na kahit papano nakakabawas po ako sa atraso ng pamilya ko sa'yo. Biglang tumahimik si Ninong Magno. Tinapos ang pagkain nang hindi na nagsalita pa. Akala ko okay lang sa kanya yung huling sinabi ko. Pero nagulat ako nang bigla siyang tumayo at tumabi sa upuan ko. Paano mo naman nasabi, Angel, na nakabawas ka na sa mga utang ng pamilya ko? Ako ang nagpapakain sa'yo. Bumibili ng mga pangangailangan mo. Libre ang pagtira mo sa bahay ko. Libre kang nakakagamit ng tubig at kuryente. Hindi bang dapat mong sabihin ay lalo lamang nababaon sa utang ang pamilya mo? May diing wika ni Ninong. Bigla akong kinilabutan nang maramdaman ko ang mabigat na paghaplos ni Ninong sa balikat ko. Tama nga ang hinala ko na isang araw, sisingilin ako ng mahal ni Ninong.
Sinubukan ko pang umiwas kaya pasimple kong tinabig ang malaki niyang kamay. Marunong ka ng manlaban ngayon baby girl. Naalala mo ba yung minsang sinabi ko sa'yo? Noong araw na binigyan kita ng 4,000. Nakangisi niyang tanong. Bigla akong napaisip at pilit na inalala kung ano ang napag-usapan namin noon ni Ninong. At nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa mga mata ni Ninong nang umalingaw-ngaw sa isip ko ang saktong salitang sinabi niya. Balang araw, kapag kailangan ko ng singilin ang kabayaran sa lahat ng utang ng pamilya mo, sana huwag mo rin akong pahirapan pa. Nanginig ang buo kong katawan nang ngumiti ng makahulugan si Ninong sa akin. Nagtiwala ako sa pangako mo, Angel. Kaya naman, ngayon na ang araw na sinabi kong maniningil ako. Kailangan ko nang makuha kahit ang tubo muna sa utang ng pamilya mo. Walang pag-aalinlangang wika ni Ninong. Tuluyan na akong umiyak sa harapan niya. Noon ko lang napagtanto na hindi pala ganoon kadali ang lahat dahil ang pera pwede ko pang kitain. Ngunit ang dangal ko sa oras na mawala na, kahit kailan, hindi na muli pang maibabalik ng buo. Huwag kang mag-alala, baby angel. Hindi pa naman sa mga oras na ito. Palagi ka lang maghanda. Dahil anytime, pwede kitang singilin. Hindi ko na inubos ang pagkain ko. Nagmamadali na akong pumunta sa banyo. At doon ako umiyak ng umiyak. Naalala ko si nanay at yung sinabi niya sa akin. Bata pa lang ako, naniniwala na siya na magiging maganda ang kinabukasan ko. Pero sa nangyayari, mukhang malabo na akong makatakas sa mga kamay ni Ninong Magno. Parahil kung buhay lang si nanay, hindi siya makakapayag na mapariwara ako. Paglabas ko sa sala, wala na roon si Ninong. Iniligpit ko muna ang mga pinagkainan namin. Pagkatapos, bumalik na ako sa kwartong binigay sa akin ni Ninong. Ibinuhos ko sa pag-iyak ang sama ng loob ko dahil sa napipintong pagkawasak ng kinabukasan ko. Unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa nilamon na ang kamalayan ko ng kadiliman. Nagising ako sa mainit na haplos sa talampakan ko at nang idilat ko ang aking mga mata, nakita kong bagong ligo si Ninong at nakatapis lang ng tuwalya sa bewang niya. Bumalikwas agad ako at takmang babangon na nang bigla naman siyang dumagan sa akin. Huwag ka nang pumalagpa, Angel. Malaki na ang puhunang nawala sa akin. Kaya maniningil na ako ngayon. Tila hayok na wika ni Ninong. Huwag po, Ninong. Maawa ka po sa akin. Pangako, maghahanap po ako ng maayos na trabaho para mabayaran ko po lahat ng pagkakautang ng pamilya ko sa'yo. Subalit tila bingi na at wala sa katinuan si Ninong Magno. Naramdaman ko na lang na tinatali niya ng tela ang dalawang kamay ko. Gusto kong sumigaw, ngunit bigla niyang tinutok sa akin ang isang baril. Sige, Angel. Sumigaw ka. Hindi ako magdadalawang isip na iputok to. Madali ko lang tong malulusutan kapag nadisgrasya kita. Dahil may malaking utang ang pamilya mo sa akin. Binalot ng takot ang aking buong pagkatao at nanigas na ako at napapikit na lang sa sobrang takot. Nagsimula na nga si Ninong sa kanyang paniningil. Hindi ko akalaing ganoon siya o may ganoong pagkatao siyang tinatago. Lumaki akong nirerespeto at tinitingala siya dahil sa kanyang pagiging mapagbigay at matulungin. Pero mali ako ng akala. Hindi pala yun tulong,
kundi isang investment o pautang na balang araw maniningil na malaki at mahal. Halos wala ng bahagi ng pagkatao ni Ninong ang nakikita ko sa kanya. Tila ibang tao na ang kasama ko sa isang madilim na silid na tanging lampshade lang na may malamlam na liwanag ang nagbibigay ng tanglaw sa paligid. Tanging pagluha na lang ang nagawa ko. Sa isang iglap, nawala ang natitirang mahalagang bagay sa aking sarili. Halos buong magdamag siyang naningil ng pagkakautang ng pamilya ko sa kanya. Kahit noong inalis niya na ang tali ko sa kamay, wala pa rin akong magawa kundi ang sumunod sa lahat ng kanyang ipag-utos dahil hawak niya ang kanyang baril na mukhang bago pa talaga dahil tila walang gasgas at kumikinang pa ang itsura. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang sa wakas napagod din si Ninong. Tulog na tulog siya sa tabi ko habang ako dilat na dilat at ubos na ang luha sa aking mga mata. Magmula ng gabing yun, paulit-ulit na akong sinisingil ni Ninong. Walang pinipiling oras. Kahit umaga, tanghali, hapon o gabi. At kahit saang bahagi pa kami ng bahay, isinasagawa niya yun. Ang ipinagpapasalamat ko na lang dahil kaming dalawa lang ang naroon sa bahay na yon. Kaya walang nakakakita sa ginagawang paniningil sa akin ni Ninong. Hanggang isang umaga, nagising ako na sanay na sa lahat ng itinuro ni Ninong. Madali ka naman palang matuto, anak. At proud ako sa'yo dahil nakikita ko na nag-e-enjoy ka na rin sa lahat ng ginagawa natin. Bulong niya sa tenga ko noong matapos niya akong pagtrabahuin. Isang buwan na rin kaming mahigit na naglagi sa rest house niya sa Batangas. At kahit walang pananakot, basta't sinabi ni Ninong, ginagawa ko na agad. Ayokong humantong pa kami sa takutan at pagbabanta sa buhay ko. Ano pa ba ang ipag-iinarte ko? Isang buwan niya na akong inaalipin sa ganoong paniningil ng utang. Kaya pakiramdam ko, wala nang natitirang halaga ang sarili ko. Kailangan ko na lang tanggapin na isa na akong alipin ni Ninong sa ganoong bagay. Noong makabalik na kami sa Maynila, naging regular na ang paniningil sa akin ni Ninong. Basta kapag sinabi niyang pumasok na ako sa kwarto niya ng ganitong oras, kusa na lang akong pupunta sa oras na sinabi niya para hindi na ako mapagalitan pa o mapagbuhatan ng kamay. Pinapainom din niya ako ng gamot na pangproteksyon para huwag magbunga ang mga ginagawa. Mistulan niya na akong alipin sa bahay at sa bagay na yon. Tuluyan ko na ngang tinanggap ang kapalaran ko. Naisip kong mas okay na ang ganon kesa palayasin ako ni Ninong at magpalaboy-laboy ako sa lansangan. Hanggang isang araw, nagulat ako noong may dumating na bisita. Isang lalaking nasa edad 30 mahigit. Matangkad, tisoy at gwapo. Nagyakapan silang dalawa at narinig ko na lang na Daddy ang itinawag noon kay Ninong. Napatingin sa kinatatayuan ko yung lalaki. Na-conscious ako sa suot kong napakaiksi at manipis na short. Tinernuhan ko ito ng hanging blouse na labas ang pusod. Nang mapansin ni Ninong na nakatitig sa akin yung anak niya, agad niya akong tinawag at ipinakilala rito. Anak, siya sa Angel, kinakapatid mo. Siya yung minsang nagkukwento ko na sa'yo. Angel, siya naman si Vince, ang bunso kong anak. Uwi ka ni Ninong. Binati ko si Vince ng maligayang pagdating. Matamis naman siyang ngumiti sa akin. Mukha namang mabait yung aura niya at nagawa pang lumapit sa akin para kamayan lang ako. Napakunot noo si Ninong
nang medyo nagtagal ng ilang segundo bago binitawan ni Vince ang kamay ko. Ang ganda pala ng kinakapatid ko, Dad. Pwede ko ba siyang isama sa rest house natin? Abay, oo naman anak. Parang may mag-asikaso rin sa'yo habang nasa bakasyon ka. Hindi man lang ako tinanong ni Ninong kung pumapayag na ba akong sumama sa anak niya. Binigyan ako ng maraming tsokolate ni Ninong at sabay na silang umakyat sa second floor. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, ginising na ako ni Ninong. Kumain ka muna, Angel. Maligo at magbihis. Aalis kayo ng anak ko. Pupunta na kayo sa rest house sa Batangas. Bantayan at alagaan mo siya ng mabuti doon. Tumangulang ako kahit masama ang loob ko sa lakad na yun. Sakay ng Honda Civic na pag-aari ni Vince, binagtas namin ang daan papunta sa isang kilalang department store. Dumiretso kami sa ladies section at si Vince na ang pumili ng mga damit ko at iba pang kailangan ko. Pagkatapos niyang bayaran ang lahat, nakita kong umabot ang resibo sa 10,000 pesos. Sa'yo lahat ng yan. Regalo ko sa'yo. Sabi ni Daddy sa akin, mabait at masunurin ka raw. Kaya deserve mo ng regalo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magpapasalamat sa pang-build up sa akin ni Ninong Magno. Dumaan kami saglit sa bahay at kinuha ang mga gamit na dadalhin. Malakas pang tinapik ni Ninong ang likod na babang bahagi ng katawan ko. Sabay sabing, Magpakabait ka, Rona. nakangiti niyang wika. Habang ako naman, sinamaan ko siya ng tingin dahil sa ginawa niya. Habang nasa biyahe kami, tanong ng tanong si Vince. Gaano ka nakatagal sa bahay, Angel? Malumanay niyang tanong. 1 taon na mahigit na. Biglang tumahimik si Vince. Binuksan ang stereo at hindi na ako muli pang kinausap. Pagkalipas ng 4 na oras na biyahe, nakarating din kami sa rest house. Kabisado ko na ang bawat sulok ng rest house kaya mabilis kong naisaayos ang mga gamit namin. Kakapasok ko pa lang sa banyo nang biglang sumunod si Vince. Huwag ka nang pumalagpa, Angel. Alam ko na ang lahat tungkol sa inyo ni Daddy. Ang sabi niya, magaling ka na raw pagdating sa bagay na yon. Sinubukan kong manlaban, ngunit higit na mas malakas sa akin si Vince at wala akong kalaban-laban. Kaya nangyari na rin sa amin ang mga bagay na ginagawa sa akin ni Ninong. Mahigit 1 linggo din kami sa rest house na yon at sa loob ng mga araw at gabi na nanatili kami doon, walang gabi na hindi nagiging kalbaryo sa puso at katawan ko. Hindi hamak na mas maraming lakas at enerhiya si Vince kumpara sa daddy niya. Kaya mas iba yung hirap ang dinanas ko sa kanya at mas masahol pa siya sa ama niya. Bingi rin siya sa kahit anong pakiusap o pagmamakaawa ko. Diring-diri na ako sa sarili ko. Ubus na ang luha ko sa napakapait na kapalaran ko sa mag-amang yun. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko sa sarili ko, kunti na lang, bibigay na ang katinuan ko. Pagkabalik namin sa Maynila, ay halinhinan na akong nagsisilbi sa mag-ama. Umaga, tanghali, hapon at gabi, tila non-stop ang paglilingkod ko sa kanila. Lalo na kay Vince na tila hindi napapagod at hindi rin umaalis ng bahay. Na tila ba ayaw akong bigyan ng kahit 3 oras man lang na pahinga na walang gumagambala. Isang plano ang napagdesisyonan ko. 3 araw na lang bago bumalik sa abroad si Vince, nagpaalam si Ninong na pupunta sila sa Divisoria at may kailangang bilhin. Naging sunod-sunuran ako sa kanila.
Ang hindi nila alam, yun na ang pinakahuling pagkakataon na mapaglalaroan nila ako. Kalahating oras na silang nakakaalis nang tumakas ako sa impyernong bahay na yun. Mabilis akong sumakay sa bus papunta sa Las Piñas. May classmate ako doon noong high school ako, si Ara. Minsan na akong nakapunta doon noong birthday ng mama niya. Gulat na gulat si Ara nang makita ako. Nag-aaral siya, second year college na. Inilihim ko sa kanya ang mapait kong pinagdadaanan sa kamay ni Ninong at ng anak niyang si Vince. Makalipas ang ilang araw, tinulungan ako ni Ara na maghanap ng trabaho. Natanggap ako sa isang karinderya at doon ko nakilala si Efren. Si Efren ay pamangkin ng may-ari ng karinderya. Nagandahan siya sa akin at niligawan ako. Hindi na ako nagpakipot pa. Pagkalipas ng isang buwan, agad ko nang sinagot si Efren. Inilihim ko kay Efren ang masalimuot kong pinagdadaanan sa kamay ng mag-amang sina Ninong Magno at Vince. Maging ang lugar na pinanggalingan ko, binago ko. Naging maayos naman ang trabaho ko sa karinderya. Umupa ako sa isang apartment. Hanggang sa napagdesisyonan namin ni Efren na magsama na. At makalipas ang isang taon mahigit, kinausap ako ni Efren. Mahal, may ipon naman tayo kahit papano. Sasama ka ba kung aayain kita sa lugar namin sa Bohol na doon na tayo tumira? Pwede tayong magtayo ng sarili nating bahay doon at magsimula ng maliit na negosyo. Oo, mahal. Kahit saan mo ako dalhin, okay sa akin. Basta magkasama tayo. Wala namang pagdadalawang isip kong sagot. Mas gusto ko na yon para malayong malayo kay Ninong Magno. Ilang araw na lang bago kami umuwi sa Bohol, nagpaalam ako kay Efren na bibili lang ng ilang gamit ko. Nag-disguise ako, nagsuot ng wig at nagbihis lalaki. Binalikan ko ang lugar kung saan kami tumira para hanapin si tatay. Nalungkot ako nang mabalitaan kong 1 taon na pala itong patay dahil sa sakit sa atay. Dinalaw ko ang puntod nilang dalawa ni nanay. Humingi ako ng tawad kay nanay dahil nabigo ako sa pangarap niya sa akin. At si tatay, binigay ko sa kanya ang kapatawaran ko sa ginawa niyang pangiiwan at pagpapabaya sa akin. Kaya ako napahamak sa kamay ni Ninong Magno. Nang makauwi na ako sa apartment, naabutan kong nagluluto si Efren. Ngumiti siya nang makita ako. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak. Oh, bakit ka umiiyak, mahal? May problema ba? Wala akong problema, mahal. Nagpapasalamat lang akong dumating ka sa buhay ko. Mula ngayon, kahit saan pa tayo dalhin ng tadhana, sasamahan kita hanggang sa pagtandaan natin kasama ng mga anak natin. Mga anak natin? Wala pa naman tayong anak ah. Magiging tatay ka na, mahal, dahil kambal tong nasa sinapupunan ko. Umiiyak kong sagot. Nagulat ako nang biglang sumigaw ng malakas si Efren. Ipinagsigawan niya na magiging tatay na siya. Namalayan ko na lang na karga-karga na ako ni Efren. At sa pagkakataong iyon, wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Dahil pagkatapos ng dilubyong dumaan sa buhay ko, binigyan niya ako ng liwanag na gagabay sa akin para sa mas maayos at masayang pamilya. Ayun, my loves, napaka-challenging naman ng naging buhay ni Ma'am Angelica. Pero salamat na rin dahil nakatakas siya sa lugar na kanyang kinasadlakan. Sana na-enjoy nyo ang kwentong ito, my loves, at kinapulutan na rin ng aral. My loves, huwag makalimot mag-subscribe ha sa ating mga channels para updated ka. Lahat ng 3 nating channel ay may regular na upload ng mga story.
kaya marami kayong mapapakinggan, lalo na ang kwento ni Ryan. So, paano my loves? Magkita-kita tayong muli sa iba pang kasunod na kwento ha? Take care my loves! Bye-bye!